Ito ang good news at bad news sa Lakers, pero bago yan, Victor Wembanyama sinabing kahit anong posisyon ay kaya niya maglaro. Isa nga po sa pinaka-inaabangan ngayong darating na season ng French big man at current number 1 pick na si Wembanyama, na so far solid na naging 2 preseason games sa Spurs, averaging 20 points per game. Inaasahan na rin na gagamitin din ito ng Spurs bilang sentro ngayong darating na season dahil sa height nito na 7'4". Pero ayon nga po kay Wemby, meaningless daw kahit saang posisyon pa siya ilagay dahil wala daw limitasyon ng kanyang laro. Kaya niya din daw maglaro bilang point guard, same as forward na kanyang nilalaro ngayon. Si Wemby nga po ang kinoconsider na best young prospect since LeBron dahil sa talent, work ethic at humble personality ng batang big man. Given pa sa height nito na 7-footer. Kaya naman maraming NBA fans na nag-e-expect na muling magiging isa sa contender na team sa West Conference ang San Antonio Spurs matapos na ilang season na rin hindi nakakapasok sa playoffs. Samantalang may good news at bad news sa Lakers. No doubt na malaki talaga ang in-improve ng roster ng Lakers ngayong season dahil sa muling pagkakabalik ng mga core player ng team last season at sinamahan pa ng mga solid role player na kanilang kinuha sa nagdaang off-season. Pero ang isa nga po sa malaking katanungan para sa nasabing team ay ang kanilang durability, lalo na para kay LeBron na may edad na rin at Davis na kilala bilang injury prone. Una na nga pong tinamaan ng injury sina Cam Reddish at Jared Vanderbilt. Good news lang dahil nakabalik na nga po kanina si Cam Reddish matapos ma-miss ang 3 games kung saan nagtala ito ng 10 points at 5 rebounds. At para naman kay Vanderbilt, bad news nga po dahil matapos mapaulat noong nakaraan na makakapaglaro na ito sa opening ng regular season kontra Denver Nuggets. Sinabi nga po ni Coach Ham after ng game kanina na we'll see o makikita natin sa tanong kung makakapaglaro na si Bando sa opening ng regular season. Meaning hindi pa sure si Bando kung makakalaro na ito kontra Denver. 2 straight games na nga din pong wala ang Lakers guard na si Gabe Vincent matapos magkaroon ng lower back soreness. Wala pa ring update kung makakapaglaro na ito next game kontra sa Phoenix Suns. At ang huli nga po nadagdag sa injured list ng Lakers ay ang out kanina na si Jalen Hood-Schifino na may right knee contusion. Good thing lang para sa Lakers dahil may higit 1 week pa nga po bago magsimula ang regular season kaya mas makaka-recover pa ang kanilang injury. Anong masasabi nyo dito mga brother?